Si Shido ay isang mahinang talunan na hindi makakuha ng kasintahan dahil nakikipagsesyon siya sa kanyang kamay gabi-gabi. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng sinubukan ng mga labis na babae mula sa ibang dimensyon na sirain ang planeta. Kaya, kailangan niya silang Iris at basagin para maselyuhan ang kanilang mga kapangyarihan. Nagsimula ang kwentong ito 30 taon na ang nakalilipas ng isang fenomenong kilala bilang lindol sa kalawakan ng Samira sa bansang Eurasia na tumapos ng mahigit 100 milyong buhay. Pagkatapos, ang mga nakaligtas na bansa ay nagtayo ng mga komplikadong bunker system para ang mga sibilyan ay laging ligtas na makalikas bago pa man tumama ang isang lindol sa kalawakan. Sa kasalukuyan, ginaising siya ng maganda na kapatid ni Shido na si Katuri sa pamamagitan ng pagtalbog sa kanyang harapan. Ayaw niyang tumigil sa panggugulo at sawa na si Shido sa pagkadurog ng kanyang lightsaber. Kaya, inaangkin niyang mayroon siyang tickle virus para takutin siya. Pagkatapos ng almusal, nagmakaawa si Katuri na kumain ng tanghalian ng magkasama sa isang kainan. At nang pumayag si Shido, pinapangako niya ito na pupunta kahit na matapos na ang mundo. Habang pumapayag siya at nagpaalam sa kanya, 3 babae sa paaralan niya ang nagchichismisan tungkol sa kanilang nakakatakot na relasyon. Pagkatapos, dumating ang isa sa mga kaklase ni Shido na nagngangalang Hiruto at ipinahayag kung gaano siya kasaya na magkasama silang magsisimula ng bagong termino. Maya-maya, sa klase, patuloy na nagsasalita si Hiruto kay Shido, sinasabing ang pagiging nasa iisang klase ay isang senyales mula kay Cupido na sila ay nakatadhana para sa isa't isa. Maya-maya lang, isang babaeng nagngangalang Tabichi ang pumasok at tinawag si Shido na parang magkakilala sila, ngunit wala siyang ideya kung sino ito. Medyo nagulat siya rito, ngunit umupo na parang baliwala habang ipinaliwanag ni Hiruto na siya ang pinakamatalino at pinakasikat na babae sa paaralan. Pagkalipas ng ilang oras, oras na para sa tanghalian. Kaya, sinubukan ni Hiruto na makipagkita muli kay Shido, ngunit sinabihan niya ang masiglang nilalang na ipagpaliban muna ito dahil may mga plano na siya. Sa sumunod na sandali, tumunog ang sirena at naalerto ang buong paaralan tungkol sa isang paparating na lindol sa kalawakan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng tao sa paaralan at mga nakapalibot na lugar ay nagtakbuhan papunta sa mga espesyal na bunker. Gayunpaman, matapos sundan ang lahat sa loob, nag-alala si Shido dahil hindi niya makontak si Katuri. Kaya, tiningnan niya ang lokasyon ng telepono nito at nagpanik dahil nasa restaurant pa rin ito na pinag-usapan nila kanina. Bago pa man maisara ang bunker, tumakbo siya palabas at desperadong hinanap siya. Ngunit, sumiklab ang lindol sa kalawakan, na Samira sa lahat ng nakikita. Nagawa ni Shido na makabangon muli, ngunit nakita niya ang isang misteryosong babae na nakasuot ng battle suit sa gitna ng pagsabog. Nakita rin siya ng babae at agad na umatake, tinanong kung gusto rin ba nitong tapusin siya. Bago pa man makasagot si Shido, inatake siya ng isang grupo ng mga babaeng nakasuot ng battle suit, at isa na rito si Tabichi. Matapos niyang mapansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kakaibang babae, inatake siyang muli ni Tabichi, at ang kanilang mga sandata ay nagdulot ng isa pang pagsabog na nagpatamba kay Shido. Maya-maya, nagising siya sa isang infirmary at nakita ang isang nurse na nagngangalang Reyna, na nagsabing nasa isang pasilidad na tinatawag na Fraxinus siya, at tiniyak dito na maayos lang si Katuri. Gayunpaman, nalilito pa rin si Shido sa lahat ng bagay. Kaya, dinala siya ni Reyna upang makilala si Kyuhi, ang vice-commander ng Fraxinus. Ngunit, ang tunay na pagkabigla ay nagsimula nang makita ni Shido si Katuri, na tila ang pangunahing commander. Ilang sandali pa, ipinaliwanag niya na ang kakaibang babae na nakita niya ay isang espiritu mula sa ibang dimensyon, at ang kanyang trigger ay nanginginig tuwing babagsak sila sa planeta. Upang pigilan sila, isang espesyal na pangkat ng mga anti-spirit ang nilikha, at ang kanilang trabaho ay tapusin ang mga buhay na espiritu anumang oras na magpakita sila. Habang sinasabi ni Katuri na kailangan nila ang tulong niya upang pigilan ang mga espiritu, nahihirapan pa ring maniwala si Shido na siya rin ang kapatid na umaarte ng cute at inosente kaninang umaga. Nang tanungin ni Katuri kung bakit siya nasa labas, nagalit ito at sinabing nasa restaurant pa rin ang telepono nito matapos tumunog ang sirena. Pagkatapos ay ginawa ni Katuri na malinaw ang ship bago ipinaliwanag na kasalukuyan silang nasa itaas ng kainan. Kinabukasan, sa isang panaginip,
ibinalik si Tabichi sa araw na pinaghiwalay siya ng isang lindol sa kalawakan mula sa kanyang mga magulang. Nang sa wakas ay natagpuan na niya sila, tinapos ng pangalawang lindol ang trabaho. Samantala, kasama ni Shido si Reina, na tinakpen ang mukha nito na parang gusto ng isang halik. Inihanda ni Shido ang sarili, iniisip na oras na para mawala ang kanyang V-card, ngunit nagkabit lamang siya ng isang transmitter sa tainga nito at umupo bago dumating si Katuri at sinabihan ang kanyang walang kaalam-alam na kapatid na tumigil na dahil kailangan na nilang simulan ang kanyang pagsasanay. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaharap ni Shido si Tomei, ang kanyang magandang homeroom teacher, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sasabihin dito. Kaya, sinabihan siya ni Katuri na tumigil na sa pagiging talunan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang paibigan ang mga espiritu sa kanya, ngunit hindi iyon gagana kung hindi niya kayang paibigan ng isang ordinaryong babae. Medyo natatakot pa rin si Shido. Kaya, nagpa siya si Katuri na tulungan siya sa isang simpleng pick-up line. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpuri sa kasuotan nito, ngunit nang pasalamatan siya ni Tomei, nag-overdrive ang kanyang utak at sinimulan niyang purihin ang lahat ng nakikita niya sa katawan nito. Natural, natakot ang babae at sinabing kailangan na niyang umalis. Kaya, sinabihan ni Katuri si Shido na sabihin ng eksakto ang sinabi nito sa kanya. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Shido kay Tomei na siya ang dahilan kung bakit siya umibig sa paaralan, na ikinagulat niya. Matapang din niyang sinabing mahal niya ito, at nang tangkaing tanggihan siya ni Tomei, iginiit niya na seryoso siya rito. Sa sumunod na sandali, nawalan ng masabi si Tomei at nagsimulang magsalita tungkol sa mga plano sa kasal. Kaya, humingi ng tawad si Shido sa labis na sinabi at tumakbo palayo. Pagkatapos, nabangga niya si Tabichi at pinagmasdan ang aset nito bago sinabihan siya ni Katuri na paibigan ito. Sinubukan ni Shido na hikayatin si Tabichi na makawala sa sitwasyon, ngunit iginiit ni Katuri na ito ang pinakamalapit na makakatagpo niya na isang espiritu dahil magkasing edad sila. Sinabihan niya si Tabichi na magsimula sa isang papuri. Kaya, sinabi ni Shido kay Tabichi na maganda ang uniforme nito. Nakakagulat na gumana ito sa magaling na henyo dahil sinimulan na rin niyang bigyan ng mga papuri si Shido. Dahil dito, medyo nakaramdam ng kumpiyansa si Shido, kaya niyaya niya itong makipag-date at agad itong pumayag, na ikinagulat niya. Matapos niyang ipaliwanag kung ano ang isang date, pumayag pa rin si Tabichi at binigyan siya ng larawan ni Tabichi na nakauniforme dahil gustong-gusto niya ito. Nang sandaling iyon, tumunog ang sirena sa buong campus dahil may isa na namang lindol sa kalawakan na mangyayari at pareho pa rin ang espiritu gaya ng dati. Agad na tumakbo si Tabichi papunta sa kanyang unit at nagbihis para sa laban. Ngunit matapos masira ng lindol sa kalawakan ang kalahati ng mga gusali ng paaralan, napilitan ang kanyang unit na maghintay. Ito ay dahil ang espiritu ay nasa loob ng isa sa mga silid-aralan at hindi sila sinanay para sa malapitang labanan. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Katuri si Shido at sinabihan siyang puntahan ang espiritu dahil mayroon siyang perpektong pagkakataon na makausap ito. Nagdalawang isip si Shido, ngunit tiniyak sa kanya ni Katuri na gagana ito dahil mayroon siyang isang buong pangkat ng mga eksperto sa pag-ibig na handang magbigay sa kanya ng pinakamahusay na mga pick-up lines. Ilang sandali pa, pumasok si Shido sa silid-aralan, ngunit agad na umatake ang espiritu at hiniling na malaman kung sino siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ng pangkat ni Katuri na itanong na lang ang kanyang pangalan, para hindi niya isipin na isa siyang talunan. Pero nang gawin niya iyon, umatake ulit siya. Binigyan niya si Shido ng huling pagkakataon para makapagsalita. Kaya sinabi niya ang pangalan niya at ipinaalala na nagkita sila noong isang araw nang winasak niya ang kalahati ng lungsod. Pagkatapos, hinawakan niya ang ulo nito at tinawag siyang sinungaling dahil sinabi nitong ayaw niya itong tapusin, pero lagi siyang inaatake ng mga tao. Iginiit ni Shido na hindi lahat ay gusto siyang tapusin, kaya tinanong niya kung bakit siya pumunta para makita siya. Iminungkahi ni Katuri na maging prangka, kaya inamin ni Shido na gusto na niyang makipagsesyon at muntik nang maputol ang ulo. Sa puntong ito, sawang-sawa na siya sa kalokohan nito, pero ang ekspresyon sa mukha nito ay ikinagalit ni Shido. Kaya sinabi niyang gusto lang niya itong makausap. Mabilis na sinabihan ni Katuri si Shido na sundin ang script, ngunit hindi siya pinansin ni Shido at sinabihan ang espiritu na hindi niya ito kailanman tatanggihan.
Nagulat siya rito at pinapangako niya ito habang buhay na hindi niya ito kailanman tatanggihan. Gayunpaman, kahit na matapos ang pangako, tumanggi siyang lubos na magtiwala sa kanya, ngunit sinabi niyang maaari silang mag-usap dahil marami rin siyang dapat matutunan tungkol sa mundong ito. Pagkatapos ay tinanong ni Shido ang kanyang pangalan, ngunit wala siyang pangalan. Kaya't naghanap ng mga ideya si Katuri at ang kanyang koponan at kalaunan ay napagpasyahan na lamang na Tony. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Shido, sinubukan niya itong sunugin. Kaya nagpasya siyang pangalanang Tuka ito. Mabuti na lang at tinanggap niya ang pangalan, kaya tinuruan niya itong isulat. Bigla na lang, sinimulang paputukan ng pangkat ni Tabichi si Tuka nang hindi namamalayan na naroon pala si Shido. Pinigilan ng mga kalasag ni Tuka ang pag-atake, ngunit nang paalisin niya si Shido, tumanggi ito at iginiit na kausapin siya. Matapos umupo si Tuka sa tabi niya, tinanong niya kung sino siya, ngunit wala siyang ideya. Ang naalala lang niya ay ang paggising na dala ang kanyang mga kapangyarihan at ang paglabas sa planetang ito kung saan naghihintay na ang pangkat ni Tabichi na may mga nakabunot na armas. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Katuri si Shido na tanungin ito, ngunit natarante siya, na nagdulot ng pagdududa ni Tuka sa kanyang mga intensyon. Habang sinusubukan niyang pasabugan siya, niyaya siya nitong makipag-date, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sa wakas ay napansin ng grupo ni Tabichi na nasa loob siya. Kaya, tumigil sila sa pagpapaputok. Gayunpaman, inakala ni Tabichi na nasa panganib siya, kaya sumugod siya dala ang isang plasma sword upang ipagtanggol siya. Sinabihan siya ng kanyang superior na umalis, ngunit tumanggi siya. Kaya, ipinatawag ni Tuka ang kanyang espada at winasak ang buong silid-aralan sa isang atake lamang. Maya-maya, nagbabala ang superior ni Tabichi na masasawi siya kung hindi siya titigil sa pagiging pabaya. Kinabukasan, bumalik si Shido sa nawasak na gusali ng paaralan at nagtaka kung makikita pa niya muli si Tuka. Ngunit, dumating siya kaagad at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa date. Kinabahan siya at sinabing kailangan niyang magpalit ng damit pangkaraniwan bago ibigay sa kanya ang larawan ni Tabichi. Medyo nagseselos si Tuka na mayroon itong larawan ng isa pang babae, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng katulad na uniforme at nasa sabik para sa date. Pagkalipas ng ilang minuto, binilhan ni Shido si Tuka ng tinapay. At pagkatapos niyang kainin ang unang subo, nawala ito sa sarili at tinanong kung date ba talaga ito. Sinubukan ni Shido na ipaliwanag kung ano talaga ang date, ngunit napansin niya ang isang sausage stand sa malapit at tumakbo siya palapit para pakainin ang sarili niya. Pagkatapos, nagulat siya nang makita ang napakaraming tao sa labas at naghanda sa pag-atake, iniisip na gusto lang nila siyang hulihin. Ngunit, ipinaliwanag ni Shido na hindi lahat ay gustong pumaslang sa kanya. Ilang sandali pa, kumakain pa rin siya ng ilang pagkain nang makita niya ang isang batang lalaki na pinapahid sa ulo ng kanyang ina. Agad na itinapon ni Tuka ang mga sausage stick at pinahilot din ni Shido ang ulo nito. Pagkatapos, tumakbo siya palayo para maghanap ng mas maraming treats habang nakita siya ni Tabichi at tinawagan ang mission control para humingi ng observation device. Ilang minuto ang lumipas, kumakain pa rin si Tuka. Ngunit, tinanong ni Shido kung saan siya nagpunta pagkatapos ng pag-atake kahapon. Ipinaliwanag ni Tuka kung paano siya napunta sa ibang mundo kung saan siya agad na nakatulog. Nang tanungin ni Shido kung paano siya napunta sa Earth, ipinaliwanag niya kung paano siya naaakit dito sa mga random na pagitan na hindi niya kontrolado. Dahil dito, napagtanto ni Shido na wala siyang kontrol sa mga lindol sa kalawakan, ngunit nang tanungin niya kung paano siya napunta nang hindi nagdulot ng pagsabog ngayon, nadismaya si Tuka sa mga tanong at nagpas siyang maghanap ng mas maraming pagkain. Habang sinusundan siya ni Shido at ipinaliwanag na kailangan nilang makahanap ng paraan upang matigil ang mga lindol sa kalawakan, ginamit ni Tabichi ang aparato sa pagmamasid, na nagpapakita sa kanya na si Tuka ay ang parehong espirito na nilabanan niya kahapon. Agad niyang sinubukang umatake, ngunit sinabihan siya ng kanyang superior na huwag gumalaw kahit isang kalamnan. Nang mga sandaling iyon, nakahanap na si Tuka ng isang bagong restaurant na maaaring tuklasin, ngunit pinigilan siya ni Shido dahil nagastos na niya ang kanyang ipon. Sa sumunod na sandali, dumating si Hiruto at tinawag siyang palihim dahil sa pakikipag-ugnayan sa isang babae.
Gayunpaman, sa halip na magselos, binigyan niya si Shido ng malaking halaga ng pera para makasama niya si Tuka, na nakapasok na sa restaurant. Pagpasok, nagulat siya nang makita si Reina, na nagsabing alam na nilang lahat ang tungkol sa kanyang lihim na pakikipag-date kay Tuka. Nang sandaling sumama si Shido sa mesa, dumating si Katuri para ihain sa kanila at hinampel si Shido ng tray para hindi siya malantad. Habang nahihirapan si Tuka sa menu, sinabihan siya ni Katuri na huwag mag-alala at naghain ng isang buong buffet para matikman niya ang lahat. Habang pinapakain niya ang kanyang sarili, sinabihan ni Katuri si Shido na dalhin siya sa isang partikular na bahagi ng bayan, ngunit nalito si Shido dahil kakaunti na lamang ang mga nakakabagot na bahay na natitira matapos ang mga lindol sa espasyo. Habang tinitiyak sa kanya ni Katuri na ginagawa nila ang lahat para maging perpekto ang kanyang date, isang buong kapitbahayan ang ginawang isang romantikong theme park para sa kanilang date. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay umalis sila sa restaurant, at dinala ni Shido si Tuka patungo sa kapitbahayan na binanggit ni Katuri, para lamang mabigla nang makita niya ang nakakabaliw na pagbabago. Habang tumatakbo si Tuka upang magpakabusog sa lahat ng nakikita, sinabi ni Reina kay Katuri na maaaring gumawa ng hakbang ang anti-spirit team, ngunit sinabi ni Katuri na hindi ito magiging problema dahil gumawa na siya ng mga kaayusan para panatilihin silang abala. Nang sandaling iyon, naputol ang observation device ni Tabichi, ngunit sinabihan siya ng kanyang superior na makipagkita sa iba pang miyembro ng team para magkasama nilang maasikaso si Tuka. Ilang minuto ang lumipas, nagpahinga si Tuka sa pagkain sa kanyang sarili para tanungin si Shido kung nag-e-enjoy din ba siya, dahil tila may ikinababahala siya. Inamin ni Shido na nag-iinit lang ang ulo niya at nangako siya na nasisiyahan siya sa kanilang oras na magkasama. Dahil dito, na-excite ulit si Tuka, kaya dinala niya ito sa isang game stand, at nanalo sila ng mga tiket sa isang theme park. Gayunpaman, nang makarating doon at makitang isa itong hotel, sinabihan ni Shido si Tuka na kalimutan na lang ito at kinaladkad siya palayo bago pa ito makatakbo papasok. Dahil dito, napaisip si Reina kung kaya ba niya, ngunit tiniyak sa kanya ni Katuri na kailangan lang nilang bigyan ng kaunting oras si Shido dahil mahilig siyang magdahan-dahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nag-ayos si Tabichi para tuluyan ng tapusin si Tuka. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang umulan. Kaya, dinala ni Shido si Tuka sa isang kalapit na arcade, at nahumaling siya sa mga laro gaya ng inaasahan. Matapos umibig sa isang laro ng crane, nagpa siya si Shido na tulungan siyang manalo ng isa sa mga stuffed plushies. Ngunit nang mapunta na nila ito sa butas, ito ay natigil. Sumuko si Shido dahil naubusan na naman sila ng pera. Ngunit nagsimulang magmakaawa si Tuka sa plushie na mahulog at muntik na itong magwala. Mabuti na lang at sa wakas ay nahulog ang plushie. Kaya, dinala siya ni Shido sa isang daanan malapit sa kakahuyan. Nang tanungin muli ni Tuka kung anong date ang kanilang ginagawa, ipinaliwanag ito ni Shido. Nang hindi niya namamalayan na si Tabichi at ang kanyang nakatataas na si Ryuko ay nag-e-espiya sa kanila. Habang nagtataka si Ryuko kung paano bumalik si Tuka nang hindi nagdulot ng lindol sa kalawakan, kinarga ni Tabichi ang kanyang rifle at naghintay ng utos na magpaputok. Samantala, napagtanto ni Tuka kung bakit desperado ang anti-spirit team na tapusin siya. Inamin niya na ang kanilang date ang nagpaisip sa kanya na ang mundong ito ay talagang maganda, at ang kanyang mga kapangyarihan ay naglalagay lamang sa panganib ng mga inosenteng tao. Gayunpaman, nang sabihin niyang mas makakabuti sa kanila kung wala siya, pinigilan siya ni Shido at sinabing patuloy niya siyang pipiliin kahit na itakwil siya ng iba pang bahagi ng mundo. Sinabihan din niya itong manatili sa kanya hanggat gusto niya at nangakong tutulungan siya sa bawat hakbang. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Tuka, ngunit nang abutin niya ang kamay nito, nagpaputok si Tabichi. Agad na tumalon si Shido upang iligtas si Tuka at sumabog ang kanyang mga laman loob. Habang nakahiga siya sa sahig at duguan, nabitawan ni Tabichi ang rifle at labis na nabigla. Sa kabilang banda, nawala ni Tuka ang kanyang sarili at nagpalit ng suit bago tinawag ang kanyang espada at pinutol ang isang buong bangin. Nakita ito ni Ryuko at sinabihan si Tabichi na tumakbo. Ngunit naparalisa siya ng pagkakasala, at sa wakas ay nakita siya ni Tuka. Nang magpasya si Tuka na tapusin siya, sinabi ni Katuri sa iba pang miyembro ng koponan na hindi pa nila maaaring tapusin si Tuka sa ngayon dahil masyado siyang mahalaga.
Dahil sa gulat, ipinaalala nila sa kanya na ang kanyang kapatid ay nasa isang one-way trip patungo sa langit. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala tungkol kay Shido. Nang sandaling iyon, gumaling siya sa pamamagitan ng isang mahiwagang kakayahan at nagising na nalilito. Samantala, kasalukuyang binibigyan ni Tuko si Tabichi ng panghabang buhay na pag-atake, ngunit nang malapit na niyang alisin ang Little Miss Sharpshooter sa kanyang paghihirap, narinig niya ang boses ni Shido at nakita ito sa langit na nababasa sa kanyang pantalon. Agad siyang nasalo ni Tuka at sinabing kailangan niyang ilabas ang kapangyarihan ng kanyang mga espada or magdudulot ito ng isa pang lindol sa kalawakan. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Katuri si Shido na ikis siya. Kaya, sinubukan niyang ipaliwanag ito ng malumanay kay Tuka, ngunit hinalikan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, medyo hindi naging epektibo ang halik dahil nauwi siya sa kawalan ng damit habang desperadong sinusubukan ni Shido na umiwas ng tingin. Pagkalipas ng ilang araw, pauwi na si Shido at sinusubukang iwasan ang ulan nang makita niyang may isang babae na bumagsak. Mabilis siyang sumugod at tinulungan siyang makatayo, ngunit agad itong lumayo sa kanya at sinabihan siyang manatili sa likod. Kinabukasan, sa klase, dumating si Tuka na may dalang bagong lutong cookies para sa kanya, ngunit dumating din si Tabichi. Humingi siya ng tawad kay Shido para sa nangyari at humingi ng tawad, ngunit nagseselos na si Tuka at gusto na siyang umalis. Tinanong ni Tabichi kung bakit nandito pa rin siya, ngunit hindi siya pinansin ni Tuka at sinabihan si Shido na subukan ang kanyang cookies. Sa sumunod na sandali, ipinakita sa kanya ni Tabichi ang cookie na ginawa niya at sinabihan siyang subukan na lang ang mga ito. Nagselos muli si Tuka at mabilis na sinubukan ang cookies ni Tabichi para tingnan kung masarap ang mga ito. Humanga siya sa kamanghamanghang lasa, ngunit nagsinungaling siya na ang mga ito ay hindi masarap at sinabihan si Shido na iwasan ang abala sa pagkain ng kanyang E-grade cookies. Nang igiit ni Tabichi na kainin din niya ang sa kanya, nagpa siya si Shido na kainin ang dalawa ng magkasama, ngunit lalo lamang silang nag-away. Hindi pa sapat iyon, dumating din si Hiroto na may dalang isang kahon ng cookies para sa kanyang pinakamamahal na si Shido, na kasalukuyang sawang-sawa na sa lahat. Pagkalipas ng ilang oras, pauwi na si Shido nang madaanan niya ang isang dambana at may maramdaman siyang malapit. Kalaunan ay umalis siya habang ang parehong babae mula noon ay nagtatago sa likod ng isang puno. Pagkatapos, pag-uwi niya, sinubukan niyang maligo at nagulat nang makita niya ang perpektong asset ni Tuka sa shower. Matapos matakot at mapatumba si Tuka, tumungo siya sa sala at tinanong si Katuri kung bakit siya nasa bahay nila. Gayunpaman, sumagot si Reina na ipinaliwanag na pagkatapos ng huling insidente kung saan tinatakan niya ang mga kapangyarihan nito gamit ang isang halik, nakabuo sila ng isang espesyal na ugnayan. Kailangan na nilang panatilihing malapit sa isa't isa upang matiyak na hindi na muling magwawala si Tuka. Nalilito pa rin si Shido kung bakit kailangan niyang maging malapit sa kanya. Kaya, ipinaliwanag ni Katuri na hindi lamang tinakpan ng halik niya ang mga kapangyarihan nito, talagang hinigop niya ang mga ito. Gayun din, iyon ang unang pagkakataon na naging ganap na matatag si Tuka, kaya hindi nila maaaring ipagsapalaran na hindi siya mabantayan. Nang tanungin ni Shido kung paano niya nakuha ang kakayahang ito, sinabi ni Katuri na wala siyang ideya. Kaya, pumalit si Reina at muling ipinaliwanag na ito lamang ang paraan upang matiyak na hindi na muling sisirain ni Tuka ang isang buong lungsod. Pagkatapos ay sinabi ni Katuri kay Shido na isipin ito bilang karagdagang pagsasanay, ngunit nalito siyang muli at tinanong kung bakit kailangan niya ng higit pang pagsasanay kung ang mga kapangyarihan ni Tuka ay natatakan na. Ipinaliwanag nila na si Tuka lang ang unang espiritu na nakontrol nila. Marami pang iba dyan at kailangan nila siya para patuloy silang mapalakas tulad ng mga pangunahing lalaki. Nadismaya si Shido sa lahat ng ito at sinabing hindi pa siya handang maging isang harem lord, ngunit narinig ito ni Tuka at humingi ng tawad sa pagiging istorbo niya. Kalaunan, sinusubukan pa ring intindihin ni Shido ang lahat ng hilingin sa kanya ni Katuri na palitan ang bombilya sa banyo. Nag-aatubili siyang kumuha ng bagong bombilya at patuloy na bumubulong tungkol sa kung gaano ito kabasi hanggang sa makarating siya sa banyo at makitang muli si Tuka sa loob. Matapos niya itong patumbahin muli, dumating si Katuri at sinabing kailangan niyang laging maging handa sa mga ganitong sitwasyon kung magiging harem lord siya. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Tuka at ibinalik ang toilet paper na ginamit nito para bigyan siya ng concussion.
Pagkalipas ng ilang oras, sinabihan ni Katsuri si Shido na maligo dahil pinanatili na nito ang lahat ng init para sa kanya. Ngunit matapos maalala ang lahat ng mga patibong na inilagay niya ngayon, sinabihan niya itong maligo na lang at kinuha ang paborito niyang bubble bath. Nang magsimulang magsisi si Katsuri sa desisyon niyang maging mabait sa isang pagkakataon, lumabas si Tuka, dahilan para mapagtanto ni Shido na hindi pala ito isang patibong sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa paliguan na siya, sa wakas ay sinusubukang mag-enjoy ng ilang oras na mag-isa at iniisip kung paano niya haharapin ang mas malalakas na babae tulad ni Tuka. Pagkatapos, nakita niya itong naghahanda para maligo at agad na sumisid sa tubig habang isinusumpa si Katsuri sa muling panloloko sa kanya. Pagkatapos sumisid ni Tuka, umahan siya para huminga at agad na pinagsisihan ito nang pilitin siya nitong bumalik sa ilalim. Kinabukasan, habang nanananghalian, hinayla ni Tuka ang kanyang mesa papunta kay Shido para makakain silang magkasama, ngunit pareho rin ang plano ni Tabichi. Bago sila magsimulang magtalo, iminungkahi ni Shido na kumain ng magkasama ngunit pinagsisihan niya ito nang makita ni Tabichi na pareho sila ng pananghalian. Mabilis na sinabi ni Shido na nagkataong nagkita sila habang bumibili ng pagkain, ngunit hindi ito nahuhumaling kay Tabichi dahil alam niya noong araw na binili nito ang kahon ng pagkain at kung gaano na niya ito katagal ginagamit. Nang tanungin ni Shido kung paano niya nalaman ang lahat, sinabihan niya itong sagutin muna ang kanyang tanong, ngunit nagselos si Tuka dahil iniiwan nila siya sa usapan. Sa sumunod na sandali, tumunog ang isang sirena ng babala at sinabihan ang lahat na lumikas dahil malapit nang mangyari ang isang lindol sa kalawakan. Ilang sandali pa, papasok na sana ang lahat sa silungan sa ilalim ng lupa, ngunit sinabihan ni Reina si Shido na iwan si Tuka dahil baka ma-stress siya kung makita niyang nilalabanan ng koponan ni Tabichi ang bagong espiritong ito. Mabuti na lang at dumating si Tomei para ipasok silang lahat sa loob, kaya hiniling ni Shido sa kanya na alagaan si Tuka, na nagtanong kung bakit hindi siya samilong. Matapos tiyakin sa kanya na magiging maayos siya, umalis siya kasama si Reina. Ilang minuto ang lumipas, naroon sila sa Fraxinus kung saan mahigpit na binabantayan ni Katsuri ang lindol sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na mas maliit ito sa pagkakataong ito at marahil ay dahil ang bagong espirito ay medyo mas matatag kaysa kay Tuka. Nang makita nila siya ng malapitan, nakilala siya ni Shido at ikinwento sa kanila ang tungkol sa araw na tinulungan niya itong makatayo. Nang sumunod na sandali, umatake ang koponan ni Tabichi at nagalit si Shido dahil sinusubukan nilang tapusin ang isang malinaw na nalilitong babae, ngunit sinabihan siya ni Katsuri na itigil ang pag-iisip tungkol sa mga espirito tulad ng mga ordinaryong tao. Sa kabila nito, nanatili ang galit ni Shido at nagpas siyang iligtas siya. Ilang minuto ang lumipas, nasa loob si Shido ng isang abandonadong mall at tinatanong sina Katsuri at Reina kung talagang darating siya. Matapos tiyakin sa kanya na sandali na lang, sinabi ni Katsuri na hindi dapat maging problema ang pangkat ng mga anti-spirit dahil ayaw nilang mapasama sa mga lugar na malapit sa mga espirito. Nang sandaling iyon, tinanong ng puppet ng babaeng espirito kung sinusubukan ba niyang swertehin sa mga plano nito tulad ng ginawa niya dati. Natarante si Shido, hindi sigurado kung ano ang sasabihin, kaya pinag-usapan ng pangkat ni Katsuri ng mga Rizmaster ang kanyang mga opsyon bago siya bigyan ng angkop na pick-up line. Gumana ito dahil nagsimulang tumawa ng hysterical ang puppet. Kaya, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Shido para itanong ang pangalan nito. Nagpakilala ito bilang si Yoshino, ngunit nalito siya at tinanong kung ang pangalan ay sa kanya or sa puppet. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Katsuri si Shido na tumigil na sa pagsasabi ng mga kalokohan at magtuon sa pagpapasaya sa kanya dahil malapit na siyang mawala sa sarili. Matapos siyang humingi ng tawad, tinanong ng puppet kung bakit siya nandito. Kaya, isinuot ni Shido ang kanyang malaking katapangan at niyaya si Yoshino na lumabas kasama niya. Habang nangyayari ito, ipinaliwanag ni Katsuri kung gaano kadelikado ang mga lindol sa kalawakan para kay Tuka, na nagpaalala sa kanya dahil hindi dapat nasa labas si Shido ng mag-isa. Narinig ito ng mga reyna ng chismis at nagtaka kung bakit hindi alam ni Tuka ang tungkol sa mga lindol, ngunit napagtanto nilang lahat na umalis na siya. Kasabay nito, kasama ni Tabichi si Ryuko, na tiniyak sa kanya na hindi magiging problema si Yoshino dahil hindi siya gaanong mapanganib kaysa kay Tuka.
Tungkol dyan, inamin din niya na nagulat siya nang pumasok sa kanilang paaralan bilang isang transfer student ang isang babaeng kamukha ni Tuka. Ang lahat ng kanyang pananaliksik ay nagpakita lamang na si Tuka ay isang tila normal na babae na sumulpot lang mula sa kung saan, ngunit nanatiling tahimik si Tabichi tungkol dito. Nang mga panahong iyon, naglalaro si Yoshino sa isang mapanganib na setup. Kaya, sinabihan siya ni Shido na tumigil, ngunit natisod siya. Naabutan siya ni Shido, ngunit hindi sinasadyang naghalikan sila. Nang makatayo siya muli, sinabihan siya ni Katuri na tumakbo dahil dumating lang si Tuka at mukhang hindi siya natuwa na makita siya. Nalito si Shido at nagtaka kung bakit hanggang sa mapagtanto niya na nakita niya ang halik at sinubukang magpaliwanag. Tumanggi si Tuka na makinig, at hindi pa sapat iyon, sinimulan siyang pagtawanan ng puppet na sinasabing malamang na napagod na si Shido sa kanya at may gusto pang mas maganda. Ikinagalit ito ni Tuka, kaya hinailan niya ang puppet palayo kay Yoshino at sinimulang pagbantaan ito habang nagmamakaawa si Yoshino na ibalik ito. Kahit si Shido ay hiniling sa kanya na tumigil, ngunit patuloy niya itong sinasakal hanggang sa tumawag si Yoshino ng isang halimaw na puppet mula sa impyerno. Binalaan ni Katuri si Shido na tumakbo, ngunit huli na ang lahat dahil pinalamig ng puppet ang buong sahig at nagsimulang magpaputok ng mga yelo. Pagkatapos ay tumalon ito palabas ng gusali kasama sina Yoshino, Tabichi, at Ryuko na umatake, ngunit naglabas ito ng nagyayelong hamog at nakatakas. Nang mga sandaling iyon, kakabangon lang ni Shido, ngunit nang subukang kausapin si Tuka, itinulak siya nito palayo at inakusahan ng panloloko. Kinabukasan, si Shido ay nakauwi na upang kausapin si Tuka, ngunit sinabihan siya nitong lumayo. Kaya, umalis na siya. Pagkalipas ng ilang oras, dinala siya ni Reina sa isang restaurant at tinanong kung nagagalit ba ito sa halik ni Shido kay Yoshino. Nang tanungin ni Tuka kung bakit niya palaging binabanggit si Shido, tinanong ni Reina kung may iba pa siyang ikinagagalit. Inamin niya na nalilito siya dahil wala siyang ideya kung bakit malakas na napupukaw ni Shido ang kanyang emosyon. Kasabay nito, nakasalubong ni Shido si Yoshino na naghahalongkat ng ilang piraso. Sinubukan niyang magsalita, ngunit umiwas ito, kaya nangako siyang wala siyang masamang balak. Nang tanungin niya kung hinahanap nito ang puppet, tumakbo ito sa kanyang mga bisig at tumango. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawagan niya si Katuri at hiniling dito na repesuhin ang footage mula kahapon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Yoshino ang payong at nagpasalamat ito sa tulong. Nang mga sandaling iyon, sinabi na ni Tuka na wala siyang kontrol kung sino ang hahalikan ni Shido, ngunit talagang ikinagalit niya ang sinabi ng puppet. Ipinaliwanag ni Reina na aksidente lang talaga ang halik at hindi ibig sabihin nito ay wala siyang pakialam sa kanya. Matapos niyang ipaalala kay Tuka na isinugol ni Shido ang kanyang buhay para protektahan siya, napagtanto ni Tuka na mali siya. Samantala, narinig na lang ni Shido ang pagkulo ng tiyan ni Yoshino. Kaya, tinanong niya kung gusto niya ng pagkain. Habang nahihiya siya, iminungkahi ni Katuri na dalhin siya sa isang restaurant para makapag-usap sila, ngunit sarado silang lahat. Kaya, nagpa siya si Shido na iuwi siya. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang magluto si Shido ng pagkain at tinanong kung bakit napakahalaga sa kanya ng puppet. Sinabi ni Yoshino na ang puppet ang kanyang huwaran dahil napakatiwala niya rito. Palagi siyang umaasa rito dahil palagi siyang natatakot at mahina, ngunit pinigilan siya ni Shido at sinabing medyo malakas naman talaga siya. Namula si Yoshino dahil dito at sinabi niya rito na wala pang pumupuri sa kanya ng ganoon noon. Tinanong ni Shido kung bakit hindi siya lumaban nang umatake si Tabichi, at ipinaliwanag niya na ang kanyang patuloy na takot ay nagpapahirap sa kanya na umatake kahit kanino. Ayaw din niya ng mapag-isa at ayaw niyang ikalat ang kanyang sakit, kaya naman umaasa siya sa puppet at itinuturing niya itong bayani. Nang marinig ito, hinawakan ni Shido ang kanyang ulo at nangakong magiging bayani niya habang hinahanap nila ang puppet. Humingi rin siya ng tawad sa paghalik sa kanya, ngunit hindi alam ni Yoshino kung ano ang halik. Habang yumuko si Shido at nagpapaliwanag nito, pumasok si Tuka at sinusubukang humingi ng tawad para sa kanina. Ngunit, ang pagkakita sa kanya na napakalapit kay Yoshino ay muling nagpagalit sa kanya. Pagkatapos lamusong si Yoshino, lumabas si Tuka bago tinawagan ni Katuri si Shido at sinabi sa kanya na natagpuan nila ang puppet.
Ilang minuto ang lumipas, dumating si Shido sa bahay ni Tabichi at nagulat nang makita siyang nakadamit na parang katulong. Pagkatapos siyang ipasok sa loob, naghain siya ng isang tasa ng tsaa, ngunit ang nakalalasong usok na lumalabas ay nagpatakot sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kaya, humigop siya at agad na nakita ang liwanag. Sa sumunod na sandali, umupo siya sa kanyang joystick at tumangging bumangon maliban kung pumayag siyang gamitin ang kanyang unang pangalan. Pumayag siya, kaya tumayo siya at nagpas siyang maligo. Gamit ang pagkakataong iyon, ginugol ni Shido ang mga sumunod na minuto sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya ang puppet. Samantala, naiinis si Katuri dahil nawalan sila ng komunikasyon kay Shido nang pumasok siya sa apartment complex ni Tabichi. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Tabichi, pero nakatapis lang siya ng tuwalya. Hindi pa sapat iyon, umupo siya sa tabi ni Shido, pero agad itong tumakbo palayo. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ito dahil imposibleng makaligtas siya sa bala na tumama sa kalahati ng kanyang katawan. Pagkatapos ay tinanong ni Shido kung nakausap na ba niya ang isa sa mga espirito, pero sinabi ni Tabichi na hindi siya interesado sa pakikipag-usap sa kanila. Ipinaliwanag pa ni Shido kung gaano kagaling sina Tuka at Yoshino at hiniling sa kanya na subukang makipag-usap bago atakehin ang kahit sinong espirito dahil hindi naman lahat sila ay masama. Matapos niyang sabihin na malaki pa rin ang banta nila, nagpadala sa kanya ang mission control ng Spacequake Alert. Kaya, tumayo siya para umalis, pero pinigilan siya nito muli at tinanong kung aatakehin pa rin ba niya ang isang espirito pagkatapos nilang mawala ang kanilang mga kapangyarihan. Sinabi ni Tabichi na ayaw niyang gawin iyon, pero dahil wala ng oras na masasayang, lumabas siya at sumama kay Ryuko para labanan si Yoshino. Habang pinapalibutan nila siya, tinawag niya muli ang kanyang anghel, pero sa pagkakataong ito ay kasing laki na ito ni Godzilla. Sa isang iglap, nanigas ang buong kapitbahayan, kaya tumakbo si Shido papunta sa kalapit na bubong at sinubukang ipakita kay Yoshino na natagpuan niya ang puppet. Gayunpaman, dahil sa malupit na pag-atake, naging imposibleng makinig si Yoshino. Ang mas malala pa, itinoon ng kanyang anghel ang pansin sa kanya, ngunit dumating si Tuka at tinawag ang kanyang espada sa tamang oras upang ipagtanggol siya. Pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa bubong at tinanong kung mas mahalaga ba si Yoshino kaysa sa kanya. Matapos ipaliwanag ni Shido na gusto lang niya siyang iligtas, napagtanto ni Tuka na hindi siya nito niloloko at nagpas siyang tumulong. Nang panahong iyon, ginamit na ni Tabichi ang kanyang force field upang ihampas ang isang buong gusali kay Yoshino, ngunit pinigilan siya ni Tuka. Kaya, sinimulan na lang siyang labanan ni Tabichi. Habang nakatuon ang buong unit kay Tuka, nagsimulang maglakad si Shido papasok sa blizzard ni Yoshino at hindi pinansin ang babala ni Katuri na ang kanyang mabilis na paggaling ay hindi magliligtas sa kanya sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag din niya na ang puwersa ng espirito na nagkakaloob sa kanyang mga kapangyarihan ay gagawin siyang target ng anghel ni Yoshino, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Shido. Ilang sandali pa, nakalapit siya ng sapat para makita siya ni Yoshino at Natamba. Matapos makita si Yoshino sa kanyang mga kamay, lumuha siya at nagpasalamat sa kanya, ngunit ang blizzard ay patuloy pa rin sa pagngangalit. Kaya, sinabi ni Shido na kailangan nilang mag-kiss upang matigil ito. Nang walang pag-aalinlangan, hinalikan siya ni Yoshino at sa wakas ay naselyuhan ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit, nabunyag siya. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Shido si Katuri upang humingi ng pagkakataong pumunta sa mga hot spring ng Tengo dahil patuloy itong hinihiling ni Tuka at Yoshino. Matapos siyang pumayag at sabihing wala na talaga silang pagpipilian, nag-alok si Kyuhi na pumalit sa kanya upang makasama siya sa kanila, ngunit tumanggi si Katuri. Nang igiit niya na kailangan niya ng pahinga, tinanong ni Kyuhi ang tunay na dahilan kung bakit niya gusto siyang pumunta. Inamin niya na plano niyang punuin ng mga drone ang hot spring para makuha ang bawat anggulo ng perpektong asset nito. Agad na ipinatawag ni Katuri ang mga gwardya para putulin ang kanyang launcher, ngunit matapos desperadong humingi ng tawad si Kyuhi, pinapunta niya ito sa isang malayong lugar sa loob ng isang linggo bilang parusa. Habang pinag-iisipan ni Katuri ang kanyang desisyon na sumama kay Shido, ipinatawag si Ryuko ng kanyang superior, na nagpaliwanag kung gaano siya kawalang silbi at sinabing ang kanyang unit ay kukuha ng mga reinforcement.
Ilang minuto ang lumipas, sinimulan ni Ryuko na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa isang grupo ng mga papel nang dumating ang isa sa mga babae para sabihin sa kanya na nakansela ang kanilang karaniwang biyahe. Tuluyan ang nawala sa sarili si Ryuko, ngunit ipinaliwanag ng mga babae na nagpaplano silang lahat ng isang paglalakbay sa Tengu Hot Spring at inimbitahan siya. Agad na nagbago ang kanyang mood, ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, lahat sila ay nagbihis para sa biyahe. Ngunit sinabi ni Tabichi na dapat silang lahat ay nagsasanay, hindi nagsisikap na magsaya. Sa susunod na sandali, tumawag si Shido para tanungin kung maaari niyang hawakan ang isang librong hiniram niya rito. Matapos pumayag si Tabichi, narinig niya si Yoshino sa background na nagsasalita tungkol sa pagpunta sa hot spring at dinurog ang kanyang soda sa galit. Nang panahong iyon, nasa kotse na si Shido kasama si Reina at ang mga babae papunta sa hot spring. Nang maging sobrang excited si Yoshino na sumakay sa kotse, napagtanto niya na ito ang unang beses niyang pumasok kaya hinawakan niya ang ulo nito. Natural lang, nagselos si Tuka at humingi rin ng tapik sa ulo, ngunit hindi maabot ni Shido, na ikinagalit niya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na pinili niyang umupo sa unahan, ngunit habang patuloy siyang nakikipag-usap kay Yoshino, nagalit si Tuka at nagsimulang sumipa hanggang sa sumipa ito sa kotse at sinira ang tulay. Ilang sandali pa, huminto ang tren ni Ryuko dahil sa banggaan at nagsimulang tumunog ang mga sirena. Kaya, sinabihan niya ang mga babae na maghanda para sa isang mahabang paglalakad papunta sa hot spring. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad na sina Shido at ang mga babae, ngunit biglang huminto si Tuka at humingi ng tawad sa pagsira sa biyahe. Sa tingin niya ay nababagabag si Shido, ngunit tinapik nito ang ulo niya at sinabing wala itong dapat ipag-alala, na muling nagpasigla sa kanya. Nang sandaling iyon, nakita ng iba pang miyembro ng koponan na nakasakay sa Fraxinus ang koponan ni Ryuko na papalapit kay Shido at sa mga babae. Kaya, sinubukan nilang alamin ang kanilang susunod na hakbang dahil parehong umalis sina Katuri at Kyuhi kamakailan. Matapos magtalo ng kaunti at bumoto, sumang-ayon silang gamitin ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang protektahan si Shido at ang mga babae mula sa pangkat ni Ryuko. Bilang resulta, ginugol ni Ryuko at ng kanyang mga babae ang mga sumusunod na ilang minuto sa paglalakad ng paikot-ikot at paghahanap ng mga nakakabaliw na balakid sa bawat hakbang. Kalaunan, nagsawa si Ryuko at pinapunta si Tabichi upang maghanap ng malinaw na daan. Pagkatapos niyang gawin iyon, nakasalubong ni Shido at ng mga babae si Katuri sa isang hindi inaasahang paghinto. Nang tanungin niya kung bakit siya naroon, sinabi ni Katuri na binabantayan lang niya sila, ngunit nahalata ni Shido na gusto rin niyang sumama sa biyahe. Kaya, niyaya niya itong sumali. Nagkunwari si Katuri na sila ang pumipilit sa kanya, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa ship na nagpapaliwanag ng sitwasyon sa koponan ni Ryuko. Matapos niyang ibigay ang utos na paalisin sila, nabangga ng koponan ni Ryuko ang isang matibay na pader na bakal na nakaharang sa daan patungo na natagpuan ni Tabichi. Sa pagkakataong ito, na si Ryuko at nagtanim ng pampasabog bago pasabugan ang pader. Nagsawa na rin si Katuri sa kanila, kaya nagpadala siya ng missile para pasabogan sila. Ngunit sa halip na mapunit ang kanilang mga laman loob, nakulong sila gamit ang pandikit at lambat. Sa sumunod na sandali, ang buong kapitbahayan ay naging isang trap festival na ginawa para lang pigilan sila. Pagkatapos ng ilang minutong pagkatumba at pagsaway, napagtanto ni Ryuko na mga propesyonal ang kanilang kinakaharap, kaya sinabihan niya ang iba na gamitin ang anumang paraan upang matigil ang mga pag-atake. Ilang minuto ang lumipas, sinira nila ang lahat ng trap ni Katuri, at habang siya ay naiinis, isang missile ang tumama mismo kay Shido at sa mga babae. Ang pagsabog ay nagpalipad sa puppet, at nagsimulang umiyak si Yoshino, na nagpagana sa kanyang mga kapangyarihan. Mabuti na lang at nangako si Shido na hahanapin siya, at ito ang nagparelax sa kanya ng kaunti habang siya ay lumalabas. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Katuri na hindi sila mananalo sa pamamagitan ng pagiging mabait. Kaya sinabihan niya ang iba pang mga tauhan na gamitin ang anumang paraan upang matigil ang koponan ni Ryuko. Sa sumunod na sandali, inatake sila ng pagkain at lahat ng nakikita. Ngunit habang nahuhulog ang iba pang mga babae, si Ryuko ay nagpursigi at nanatili sa kanyang mga paa. Gayunpaman,
Ang patuloy na labanan ay nagpabaliw sa kanya, at matapos maalala kung paano palaging nagrereklamo ang mayor tungkol sa kanyang mga pagsisikap, inutusan niya ang lahat na alisin ang kanilang mga clip sa mga pag-atake ng kaaway, kahit na mawalan sila ng malay habang ginagawa ito. Ilang minuto ang lumipas, nakalapit si Shido sa kanila at nagulat nang makita ang lahat ng pagsabog, ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang puppet. Nang sandaling iyon, isa sa mga veggie bomb ni Katuri ang bumukas sa itaas niya, kaya sinubukan niyang kanselahin, ngunit huli na ang lahat. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Tuka mula sa pagsabog, ngunit nakita siya ni Tabichi at ng ilan pang mga babae. Sinubukan ni Tabichi na umatake, ngunit agad na umalis si Tuka. Maya-maya, nakarating din sina Shido at ang mga babae sa hot spring. Ngunit matapos aksidenteng mahulog ang ulo ng puppet sa tubig, nawala ito ni Yoshino at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan, na nagpatigil sa mga babae ni Ryuko habang sinusubukan nilang tamasahin ang maligamgam na tubig. Gayunpaman, tinawagan ni Kyuhi si Katuri upang sabihin sa kanya na nakakita siya ng hot spring habang naguhukay sa lugar, kaya pumunta silang lahat doon. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang kunwaring labanan, nadami na si Tabichi ng isang bagong tinyente na nagngangalang Mana. Pagkatapos, ipinakilala siya ni Ryuko sa klase at nagpas siyang kumuha ng footage mula sa kanilang huling laban kay Yoshino para sa ilang pagsasanay. Habang ipinapaliwanag niya ang isang bagong estratehiya sa labanan, umupo si Mana sa tabi ni Tabichi, na nagtanong kung paano siya naging unang recruit na pumaslang ng isang espirito. Matapos sabihin ni Mana na marami itong kailangang ipaliwanag, nakita niya si Shido sa footage at tinawag itong Oni-chan, na ikinagulat ni Tabichi. Pagkatapos ng klase, sinalubong siya ni Tabichi sa pasilyo at tinanong kung paano niya nakilala si Shido. Gayunpaman, ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan nito ay nagpaisip kay Mana na kilala rin niya ito, kaya nagtanong siya kung paano. At inaangkin ni Tabichi na siya ang kasintahan nito. Kinabukasan, sa klase, sinabi ni Tomei na may bagong transfer student, na ikinagulat ni Shido dahil kakapasok lang nito kailang linggo na ang nakalipas. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Kuromi ang pumasok at nagpakilala bilang isang espirito, ngunit inakala nilang lahat na biro lang ito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may maaaring maglibot sa kanya sa campus, ngunit nang mag-alok si Hiroto na maging tour guide niya, pinigilan niya ito at tinanong na lang si Shido. Habang nangyayari ang lahat ng ito, iniisip ni Ryuko kung anong uri ng biro ang ginagawa ng mga estudyante tungkol sa pagiging isang espirito. Nang sumunod na sandali, dumating si Mana at sinabing si Kuromi ay isang tunay na espirito na nag-iisang pumaslang sa mahigit 10,000 katao, ang kahulugan ng isang masamang espirito. Ilang minuto ang lumipas, tinawagan ni Katuri si Shido at sinabi sa kanya na si Kuromi ay isang tunay na espirito, ngunit dahil halos wala silang alam tungkol sa kanya, sinabihan niya itong Iris din siya. Pagkatapos, dumating si Kuromi para sa tour. Kaya, nagpa siya si Shido na magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng cafeteria, habang sina Tabichi at Tuka ay nanonood ng may inggit. Ilang sandali pa, nakarating sila sa cafeteria. Kaya, sinabihan ni Shido si Kuromi ng pinakamasarap na pagkain, ngunit bigla itong tumayo sa harap niya at sinabing napakagwapo niya. Napaatras siya at nagsimulang mamula, kaya ipinaalala ni Katuri kay Shido na siya ang dapat na maging manlalaro rito, hindi ang kabaligtaran. Tungkol naman sa kanyang susunod na tanong, humingi siya ng mga ideya sa iba pang nasa ship. Kaya, iminungkahi ni Kyuhi na tanungin siya tungkol sa mga asset nito at agad na dinala ng mga gwardya. Gayunpaman, narinig ni Shido ang mungkahi at walang isip na hiningi kay Kuromi ang mga plot cover nito nang hindi nag-iisip. Agad siyang sinabihan ni Katuri na itigil na ang misyon sa pag-aakalang nabigo siya, ngunit nagpa siya si Kuromi na ipakita ito sa kanya. Gayunpaman, matapos niyang umakyat sa hagdan at simulang iangat ang kanyang palda, nahiya si Shido at sinabihan siyang tumigil. Matapos niya itong biruin dahil sa pagiging mahiyain, tinanong ni Shido kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang isa siyang espirito. Sinabihan siya ni Kuromi na tumigil na sa pagkukunwaring walang alam dahil alam na niya ang lahat tungkol sa kanya. Agad na nagtanong si Shido kung paano, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye at inamin na lamang niya na umiibig na siya rito simula nang una niya itong marinig. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at sinabing may hihingin siyang pabor sa kanya,
ngunit pagkatapos ay lumabas sina Tabichi at Tuka mula sa kanilang pinagtataguan. Tinanong ni Tabichi kung bakit sila magkahawak kamay sa paaralan. At matapos sabihin ni Kuromi na sinusuportahan lang siya ni Shido, umakto sina Tabichi at Tuka na parang bigla silang nanghina para makuha ang atensyon niya. Nang sandaling iyon, nakita sila ng mga reyna ng tsismis at tinawag si Shido na isang babero dahil sa pagkakahawak kamay na nila ng bagong babae. Maya-maya, nagpasalamat si Kuromi sa kanya para sa paglilibot at lumapit upang sabihin na gusto niyang mapag-isa kasama ito. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Shido si Tuka kung nasaan si Tabichi at sinabi niya sa kanya na bigla siyang umalis kanina. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaki ang bumangga kay Kuromi at nagkunwaring humingi ng tawad bago siya pinalibutan ng dalawa sa mga kasama nito at sinabing kailangan niya silang gantihan ng isang magandang karanasan. Nakakagulat, pumayag siya ng hindi lumaban, ngunit sinabing kailangan nila itong gawin ng pribado. Kaya, nagpa siya silang bumalik sa eskinita. Gayunpaman, ilang minuto lamang ang lumipas, ang eskinita ay napuno ng kanilang dugo habang pinagpipistahan ni Kuromi ang kanilang mga laman loob at nasisiyahan dito. Sa sumunod na sandali, dumating si Mana at sinabing nami-miss niya ang lahat ng kasiyahan, habang si Kuromi ay tumugon na parang inaasahan na niya siya. Samantala, kasalukuyang pauwi si Shido kasama si Tuka nang biglang sumulpat si Mana at tinawag siyang Nisan. Natural, nagulat siya dito, ngunit iginiit ni Mana na siya ang nakababatang kapatid ni Shido. Kaya, sabay-sabay silang umuwi. Pagpasok sa loob, sinimulang kulitin ni Yoshino si Shido tungkol sa pagkakaroon ng kapatid na hindi niya kilala sa lahat ng oras na ito. Nang sabihin ni Katsuri na siya ang kanyang tunay na kapatid, iginiit ni Mana na kapatid din niya ito at sinabing nangangahulugan ito na si Katsuri ay kanyang nakatatandang kapatid din. Ngunit nalito si Katsuri at sinabing matagal nang inampon si Shido sa pamilya nito. Nagtataka rin si Shido kung paano naging kapatid niya si Mana kung hindi niya ito naaalala. Kaya ipinakita niya sa kanila ang isang larawan na kinuha nila nang magkasama ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, iginiit ni Katsuri na maaaring ibang tao iyon, ngunit iginiit ni Mana na siya iyon dahil mayroon pa rin siyang ilang alaala mula noon. Sa kabila nito, iginiit ni Katsuri na tunay niyang kapatid si Mana at sinabing hindi siya maaaring kunin ni Mana. Ngunit sinabi ni Mana na gusto lang niya itong maging masaya kahit na hindi sila palaging magkasama. Iginiit din niya na mas malapit siya sa kanya, ngunit humantong ito sa isang pagtatalo kay Katsuri. Kalaunan, tinanong ni Shido si Mana tungkol sa mga taong kasalukuyang nag-aalaga sa kanya, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito at umalis bago pa siya makapagtanong pa. Kinabukasan, sa klase, napansin ni Tomei na nahuli si Kuromi at nang maging mausisa rin si Shido, sinabihan siya ni Tabichi na huwag mag-alala dahil hindi siya papasok ngayon. Matapos biglang sumulpat si Kuromi, nagpadala si Katsuri ng text kay Shido na nagsasabing magkikita sila mamaya. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita sila sa isang pribadong laboratorio kung saan kinuha ni Reyna ang kuha mula kahapon ng tambangan ni Mana at ng iba pang miyembro ng anti-spirit team si Kuromi. Matapos sabihin sa kanya na si Kuromi ay hindi na binuhay ni Mana, lahat sila ay nagtaka kung paano ito nabubuhay pa. Samantala, nakipagkita si Tabichi kay Kuromi para itanong ang parehong tanong. Sa sumunod na sandali, pinigilan siya ng isang grupo ng mga astral na braso at napilitang makinig habang inaamin ni Kuromi na nahuhumaling siya sa paggawa kay Shido bilang susunod niyang masarap na pagkain. Maya-maya, hiniling ni Shido kay Kuromi na gumugol ng ilang oras na magkasama at agad niya itong itinuring na sa wakas ay niyayaya siya nito sa isang date, kaya pumayag siya. Pagkatapos niyang umalis, tiniyak ni Katsuri kay Shido na ito ang pinakamahusay na aksyon upang matuto ng higit patungkol sa kanya. Nang ipaalala sa kanila ni Shido ang panganib na makasama siya, sinabi ni Katsuri na walang dapat ipag-alala dahil malamang na narinig na ni Mana at Tabichi ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Kuromi. Dahil dito, medyo naging positibo si Shido, kaya pumayag siyang lumabas kasama niya. Ngunit narinig ito ni Tabichi at tinanong kung ano ang pinag-uusapan niya. Sinabi ni Shido na wala lang, ngunit idiniin siya ni Tabichi sa dingding at patuloy na humihingi ng mga sagot hanggang sa tumakbo siya upang salubungin si Tuka. Pagkatapos ay naalala niya kung paano rin nilamon ni Kuromi ang kanyang cookie at pinigilan ang sarili dahil gusto niya itong tikman muna. Samantala, si Tuka ay kasalukuyang pauwi kasama si Shido.
At nang humingi siya ng tawad sa pag-iwan sa kanya noong tanghalian, sinabi niyang walang problema, ngunit naalala niya kung gaano siya nalulungkot noon. Matapos dumating ang tatlong sismosa at tanungin kung ayos lang siya, ipinaliwanag niya na namimiss lang niya si Shido. Kaya, nagpasya silang lahat na aliwin siya. Pagkabalik nila sa bahay ni Shido, tinanong niya kung kailan siya uuwi. Ngunit, bigla niyang isinara ang mga kurtina at nagsimulang ipakita ang kanyang kumikinang na mga asset. Nataranta si Shido at natamba sa sofa, kaya't itinago niya ang isang mapa sa kanyang mga asset at inakyat ang sofa para makalapit. Gayunpaman, sa halip na ikuskos ito sa mukha niya, pinilit niya itong kunin ang mapa bago sinabing iyon ang direksyon patungo sa date na gusto niyang puntahan bukas. Bago pa man makatanggi si Shido, nagmadali siyang lumabas, na iniwan siyang walang pagpipilian kundi tanggapin. Nang sandaling iyon, tinawagan din ni Tabichi si Shido at nag-schedule ng date para bukas nang hindi binibigyan ito ng pagkakataong sumagot. Kinabukasan, pinagsisihan ni Shido na hindi niya sila tinawagan para kanselahin ito. Ngunit, tiniyak sa kanya ni Katsuri na magiging matagumpay ito dahil tinipon na niya ang buong koponan upang tulungan siya. Bilang panimula, kailangan niyang dalhin si Tuko sa museo. Kaya, naghintay siya sa lugar na napagkasunduan nila hanggang sa dumating ang babae na mas maganda kaysa dati. Matapos niya itong purihin, nahiya ang babae at nagpas siyang simulan na ang date. Samantala, binantayan ni Katsuri at ng iba pa sina Kuromi at Tabichi. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Tuko si Shido kung ano ang isang aquarium, na ikinagulat niya dahil ang babae ang nagtanong na makita ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung ano ito, ngunit hindi niya naintindihan at inakala niyang isa itong restoran ng isda. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay magsisimula na sila sa paglilibot sa aquarium. Ngunit, sinabihan ni Katsuri si Shido na gumawa ng dahilan at lumangoy dahil oras na para makita si Kuromi. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, umakto si Shido na parang nasusunog ang kanyang mga laman loob at sinabihan si Tuka na magpatuloy habang tumatakbo siya palabas upang hanapin ang banyo ng mga lalaki. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo sa isang tagong lugar at mabilis siyang ini-teleport ng Fraxinus papunta sa lugar kung saan dapat sana ay makakasalubong niya si Kuromi. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa kanya at humingi ng tawad sa pagiging huli, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala dahil kara-rating lang niya. Nang tanungin niya kung saan niya gustong pumunta, sinimulang pag-usapan ng grupo sa Fraxinus ang mga opsyon ni Shido. Dahil medyo naging mas matapang na siya kay Kuromi, nagpa siya silang sumama sa isang date para mamili ng Lingiri. Agad na sinabi ito ni Shido ng malakas at nag-alala na tatawagan niya itong isang creep tulad ni Tuka, ngunit madali siyang pumayag. Habang papasok sila sa loob, nag-isip si Kyuhi kung haantong ito sa pagkakagulo ni Shido sa ibang mga babae, ngunit sinabi ni Katsuri na walang dapat ipag-alala dahil malayo sila sa isa't isa. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa tindahan ng Lingiri, ngunit walang ideya si Kuromi kung ano ang pipiliin. Kaya, humingi siya ng tulong kay Shido. Muli, nagpa siya ang grupo na kunin ang pinakamaanghang na set na kanyang natagpuan. Matapos itong piliin ni Shido, masayang pumasok si Kuromi sa dressing room para subukan ito. Habang nagsisimulang magpanik si Shido dahil sa dami ng mga babaeng nanunood sa kanya, dumaan si Mana sa isang sikretong proseso. Ilang minuto ang lumipas, ipinakita ni Kuromi kay Shido ang kanyang damit, ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang mga reyna ng chismis at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabihan siya ni Katsuri na tumakbo, kaya ginamit niya ang parehong dahilan ng pananakit ng tiyan at tumakbo palayo, ngunit hinabol siya ng mga babae. Mabuti na lang at naiwala niya sila bago pa man niya makita si Tabichi. Muli, humingi siya ng paumanhin sa pagkatagal, ngunit sinabi nitong ayos lang dahil kaka-rating lang niya. Iminungkahi niya na pumunta sa sinehan, habang nag-aalala si Katsuri na malapit nang mawalan ng pasensya si Tuka. Pagpasok sa sinehan, nagpa siya si Tabichi na kumain bago ang pelikula. Kaya, sinamantala ni Shido ang pagkakataon para tanungin kung bakit niya gustong makipag-date dito. Sinabi ni Tabichi na ayaw niyang mag-isa ito at inimbitahan siya sa isang lugar, na ikinagulat niya. Nang sandaling iyon, tumakbo palabas ng aquarium si Tuka para hanapin si Shido at nakita niya ito. Kaya, ginamit niya ang dahilan ng sakit ng tiyan para umalis kay Tabichi. Matapos maabyutan si Tuka, nagpa siya rin itong kumuha ng makakain.
Gayunpaman, ang pagkaputol ng plano ay humantong sa pagkawala ng sarili ni Shido sa buong araw habang patuloy siyang gumagawa ng mga dahilan para makontento silang tatlo sa date. Kalaunan, nakita muli ng mga tsismosang babae si Shido kasama si Kuromi at sinubukang makialam, ngunit sinasadya ni Yoshino na matamba sa harap nila para lumikha ng distraction. Gamit ito, nagawa ni Shido na makatakas, ngunit gumawa pa rin siya ng isa pang dahilan para iwan si Kuromi. Matapos mapagod din si Yoshino sa pag-abala sa mga tsismosang babae at mawalan ng malay, binuhat siya ni Reina palayo at nagpasalamat sa tulong. Ilang minuto ang lumipas, nasa isang bangko si Kuromi at sinusubukang pigilan ang kanyang pananabik sa plano niyang gawin kay Shido. Pagkatapos, narinig niya ang isang grupo ng mga walang kwentang grupo na gumagamit ng mga pebble gun para saktan ang isang pusa, kaya naglakad siya papunta sa kanila at tinanong kung maaari siyang sumali sa kasiyahan. Matapos silang sumang-ayon at ibigay sa kanya ang baril, nagpa siya siyang baguhin ng mga patakaran, ngunit biglang nawala ng mga Fraxinas ang kamerang ginagamit nila para manaktik sa kanya. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyari, nakasalubong ni Tuko si Tabichi at humingi ng tawad sa una bago napagtanto kung sino siya at nagalit. Natural, pareho silang nagyabang tungkol sa kanilang date kay Shido, ngunit pagkatapos nilang magtalo kung sino talaga ang lumalabas kasama niya, napagtanto ni Tabichi na may kakaibang nangyayari. Kaya, tumakbo siya upang malaman ang katotohanan. Nang mga sandaling iyon, kababalik lang ni Shido sa bangko kung saan niya iniwan si Kuromi, at pagkatapos ipaliwanag ni Kyuhi na nakakita lang sila ng kapangyarihan ng isang espiritu sa kakahuyan, nagpa siya siyang pumunta para tingnan. Ilang sandali pa, napadpad si Shido sa isang tambak ng dugo at mga bahagi ng katawan, na lubos niyang ikinatakot. Bago pa siya makatakas, nakita siya ni Kuromi at pinanood habang binubutasan niya ang huling tulisan dahil sa pakikipaglaro sa ibang nilalang. Pagkatapos ay humarap siya kay Shido, at nang tangkain nitong tumakbo, pinigilan niya ito at sinabing gusto niyang mas masiyahan sa kanilang date bago niya ito gamitin bilang panghimagas. Bigla na lang siyang natamba sa isang puno nang dumating si Mana para ipagtanggol si Shido. Habang sinusubukan ni Shido na maunawaan kung bakit nakasuot siya ng suit na katulad ng kay Tabichi, medyo na si Kuromi na naantala niya ang date nila ni Shido. Gayunpaman, nang tangkain niyang umatake, naglabas si Mana ng isang espesyal na plasma beam na sumusubaybay sa mga galaw ni Kuromi hanggang sa siya ay matapos. Habang nakahiga siya at duguan, sinabihan ni Shido si Mana na huwag siyang tapusin, at dahil dito ay uminit ang pakiramdam ni Kuromi, ngunit hindi ito nagtagal dahil ang natitirang bahagi ng kanyang dugo ay tumutulo palabas. Ilang sandali pa, muling tumayo si Shido at tinanong si Mana kung paano niya nagagawang tapusin ang isang tao ng ganoon kadali. Kaya, sinimulan niya sa pagsasabing medyo sanay na siya dito. Gayun din, hindi tulad ng mga regular na espirito, palaging nabubuhay si Kuromi, kaya naman sinusundan niya ang bakas ng kanyang dugo at tinatapos ito tuwing magsisimula siya ng isang pagpaslang. Sa kabila nito, iginiit ni Shido na mali ang ginagawa niya at sinabing hindi na niya hahayaang tapusin si Kuromi. Nang sumunod na sandali, pinaalis siya ni Mana, ipinaalala sa kanya na wala siyang karapatang magsalita sa bagay na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita na rin siya ni Natuka at Tabichi, ngunit nang mapansin niya ang isang pasa sa kamay nito at sinubukang tingnan ng mas malapitan, naalala ni Shido ang lahat ng dugo mula kanina at binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, ngunit pagkatapos bigyan siya ng ilang oras para mag-isip ng tahimik, muling nagpakita si Tuka at sinabing kailangan nilang tapusin ang date. Bago pa man makapagtalo si Shido, hinailan na niya ito papunta sa lahat ng paborito niyang kainan at sinabing hindi siya galit dahil narinig niya ang lahat tungkol kay Kuromi mula kay Katsuri at sa iba pa. Maya-maya, nakarating sila sa isang bangin na tinatanaw ang lungsod at sinabi ni Shido na gusto pa rin niyang iligtas si Kuromi, ngunit maaring masyado na siyang naligaw para matubos. Sinabi ni Tuka na pareho talaga siya kay Kuromi. Ang pagkakaiba lang ay iniligtas siya nito bago pa man siya naging isang espiritong uhaw sa dugo. Naniniwala pa rin siyang magagawa rin ito ni Shido para kay Kuromi, kaya nagpa siya si Shido na subukan ito. Kinabukasan sa paaralan, natagpuan ni Kuromi si Shido sa kanyang locker at inamin na hindi niya inaasahan na darating ito pagkatapos ng nangyari. Seryosong tumingin, sinabi niya rito ang tungkol sa kanyang desisyon na iligtas siya at pigilan si Mana sa pag-atake.
Ngunit nakita ito ni Kuromi bilang isang pangarap lamang at umalis. Maya-maya, habang nagpapatuloy pa ang mga klase, umakyat siya sa bubong at nagsimulang maglagay ng harang sa buong campus. Samantala, nakipagkita si Mana kay Katuri at sinabihan siyang ibigay si Shido sa kanya dahil malinaw na inilalagay niya ito sa panganib sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa mga misyon upang pigilan ang mga espiritu ng walang wastong sandata. Iginiit niya na alam niya kung ano ang pinakamabuti para kay Shido, ngunit sinabihan siya ni Katuri na iwasan ang mapagmatuwid na pagsasalita gayong nagtatrabaho na siya para sa isang kriminal na organisasyon. Nagulat si Mana na alam niya ang tungkol sa lihim na kumpanya na nagpopondo sa kanyang mga armas, ngunit sinabi ni Katuri na madaling malaman dahil dalawang kumpanya pa lamang ang lumikha ng mga anti-spirit suit na ginagamit nila sa labanan. Gayunpaman, iginiit ni Mana na tama siya at sinabi kay Katuri na halos nailigtas siya ng kumpanya, ngunit napagtanto nito kay Katuri na hindi niya alam ang buong katotohanan. Ilang araw na ang nakalipas, nag-scan si Reyna ng isang sample mula kay Mana at nalaman niya na ang kanyang katawan ay puno ng labis na dami ng mahiwagang enerhiya, na nagpababa sa kanyang puwersa ng buhay hanggang sa puntong mabubuhay na lamang siya ng 10 taon. Kasabay nito, tinawagan ni Shido si Reyna upang pag-usapan ang kanyang bagong layunin na iligtas si Kuromi, ngunit biglang pinabagsak ng kanyang harang ang lahat maliban sa kanya. Maging si Toka ay nahihirapang manatiling gising. Kaya, ipinaalala ni Reyna kay Shido na hinigop niya ang mga kapangyarihan nito, na nangangahulugang siya lamang ang sapat na malakas para makayanan ang harang. Nang sandaling iyon, kinuha ni Kuromi ang mga speaker system at hiniling kay Shido na bisitahin siya sa bubong. Samantala, naghanda si Tabichi para lumaban, ngunit nakasalubong niya si Kuromi habang papunta roon. Habang kalaunan ay umakyat si Shido sa bubong upang harapin siya, nagawa ni Toka na paganahin ang sapat na kapangyarihan upang makabangon muli, ngunit nakasalubong din niya si Kuromi habang papunta sa bubong. Nang mga sandaling iyon, kakakita lang ni Shido kay Kuromi, na pagkatapos ay ipinaliwanag na ang kanyang kastilyo ng kasanayan sa oras ay karaniwang nagpapanumbalik ng kanyang puwersa sa buhay sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga taon mula sa kanyang mga biktima. Napagtanto ang panganib, sinabihan siya ni Shido na huminto at kunin na lang siya, ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan niyang bawiin ang sinabi niya tungkol sa pagliligtas sa kanya. Matapos ibunyag ang kanyang tunay na psychotic na kalikasan, sinabi niya na dapat siyang matakot at tanggapin ang katotohanan na wala na siyang kakayahang matubos. Nang tumanggi si Shido at sinabing gusto pa rin niya siyang iligtas, nag-trigger siya ng babala sa lindol sa kalawakan at sinabing hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong makatakas ang lahat ng mga estudyante. Gayunpaman, sinabi ni Reyna kay Shido na ang kanyang emosyonal na kalagayan ay nagpapahiwatig ng katotohanang medyo natatakot siya. Nang sumunod na sandali, umakyat si Shido sa riles at sinabing masasawi siya kung hindi siya titigil, ngunit tumanggi si Kuromi na maniwala sa kanya. Kaya, tumalon siya. Mabilis siyang iniligtas ng babae, ngunit nagbanta siyang kakagaitan ang kanyang dila kung patuloy siyang lalaban. Dahil sa pagkadismaya, kinansela ni Kuromi ang harang at ipinaliwanag ni Shido na karapat-dapat pa rin siyang iligtas, kahit na kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad para sa kanyang mga krimen. Nagsimulang maniwala si Kuromi sa kanya at sinubukang hawakan ang kamay nito, ngunit isang braso ang sumalpok sa kanyang gulugad, na agad siyang natamba. Ang bagong bersyon ni Kuromi ang pumalit, na nagsasabing mas malupit pa, ngunit habang sinusubukan niyang pagpipistahan si Shido, pinutol ni Mana ang kanyang kamay. Humanga si Kuromi dito at nagpas siyang gawin ang lahat sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang anghel, ang pinakamakapangyarihang bersyon ng kanyang time skill. Dahil dito, ginawa niyang target ng pamamaril si Mana, pinaputukan siya ng mga bala mula sa lahat ng direksyon hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos, dumating sina Tabichi at Toka upang tumulong, ngunit kinutya sila ni Kuromi at tinawag ang bawat bersyon ng kanyang sarili na umiral. Matapos sabihin na ito ang dahilan kung bakit hindi nila talaga siya mapipigilan, lumikha siya ng isang lindol sa kalawakan upang sirain ang lahat, ngunit ito ay nakansela sa isang iglap, na ikinagulat ng lahat. Habang hinihiling ni Kuromi na malaman ang nangyari, narinig nila ang isang boses na nagpapaliwanag na ang pagpapakawala ng isang pantay na malakas na puwersa kasabay ng lindol sa kalawakan ay tuluyang pipigil dito. Pagkatapos, tumangala sila at natigilan sa gulat ng ibunyag ni Katuri ang kanyang mga kapangyarihan upang tuluyang pigilan si Kuromi.
Sa sandaling magsimula ang kanilang tunggalian, napagtanto ni Kuromi na si Katuri ang may kalamangan, kaya ginamit niya ang kanyang time skill upang i-freeze siya sa kanyang kinatatayuan at pinaulanan siya ng mga bala habang pinapanood siya ng may takot ni Shido. Pagkatapos ng isang huling bala sa ulo, siya ay labis na natuwa at ipinahayag kung gaano siya nadismaya na wala sa kanila ang angkop para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay gumaling si Katuri at muling bumangon. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuromi kung iyon lang ba ang mayroon siya sa kanyang arsenal, na lalong nagpagalit sa kanya kaysa dati. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang tapusin muna si Shido, at nang tumalon si Katuri upang protektahan ito, sinamantala ni Kuromi ang pagkakataon upang hampasin siya ng isa pang malakas na atake. Gayunpaman, nang magsimula siyang lamamang muli, nagpa siya si Katuri na tumigil sa paglalaro at ginawang isang napakalaking kanyon ang kanyang palakol pangdigma. Natakot si Kuromi sa mahiwagang kapangyarihang naipon at ginamit ang kanyang mga clone bilang kalasag, ngunit isang putok pa rin ang nagpatumba sa kanya at pumutol sa kanyang anghel. Nang makita ito, nagpa siya si Katuri na tapusin ang trabaho, ngunit nagmakaawa si Shido na tumigil at ipinaalala sa kanya na ang kanilang misyon ay pigilan ang mga espiritu nang hindi sila tinatapos. Nang tumanggi siyang makinig, tumakbo siya sa harap ni Kuromi, ngunit nawalan ng pasensya si Katuri sa galit at nagpaputok pa rin. Sa susunod na sandali, natamba si Shido at nanaginip tungkol sa isang katulad na insidente kung saan siya ay nahulog at kinailangan niyang panoorin kung paano walang magawa si Katuri. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa isang infirmary at nakita si Yasuhino, na tumakbo palabas para kunin si Reina. Ilang sandali pa, dumating si Reina at ipinaliwanag na dinala nila siya rito pagkatapos ng laban dahil nawalan siya ng malay. Matapos maalala ang nangyari, nataranta si Shido at tinanong kung ano ang nangyari sa iba. Kaya, isinubsob ni Reina ang kanyang ulo sa kanyang mga asset upang pakalmeyan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na habang dinala si Mana at Tabichi sa isang espesyal na pasilidad para sa paggamot, nakatakas si Kuromi at iginiit ni Tuka na manatili sa kanyang tabi kahit na malubhang nasugatan. Minuto ang lumipas, dinala niya si Tuka sa isang pribadong laboratorio kung saan minomonitor si Katuri at sinabihan siyang mag-ingat bago siya pumasok. Malugod siyang tinanggap ni Katuri tulad ng dati, ngunit sinabihan siya ni Shido na huwag nang mag-usap pa at ipaliwanag kung sino siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maniniwala ba siya sa kanya kung inaangkin niyang tao pa rin siya. At sinabi ni Shido na palagi siyang maniniwala dahil sa kanilang ugnayan bilang magkapatid. Matapos maging medyo emosyonal, sinabi ni Katuri na bigla siyang nagkaroon ng kapangyarihan ng isang espiritu, ngunit hindi niya matandaan kung paano. Nang biglang sinabi ni Shido na naaalala niya, nalito siya. Kaya, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa panaginip niya kanina at kung paano niya ito naalala noong gabing nakuha niya ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang katotohanang hindi niya matandaan kung paano niya nakuha ang mga kapangyarihan ay nagpaisip sa kanya kung may nagsara sa mga ito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Shido kung paano siya namumuhay na parang isang ordinaryong tao sa lahat ng ito. Kaya, ipinaalala sa kanya ni Katuri na siya ang nagselyo sa kanyang mga kapangyarihan tulad ng ginawa niya kina Tuka at Yasuhino. Gayunpaman, hindi niya maalala dahil matagal na ang nakalipas. Sa sumunod na sandali, hiniling niya kay Shido na lumapit sa kanya. Ngunit nang tumayo siya, pinabagsak siya nito gamit ang isang malupit na sipa sa atay at sinabing madali siyang mawalan ng buhay. Kaya, kailangan niyang tumigil sa pagiging walang ingat. Ito ang nagpaalala sa kanya kung paano niya muntik nang pasabugan ang utak niya. At sinabi ni Katuri na maaari niya sanang ginawa iyon dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Sinubukan niyang magpaliwanag pa, ngunit bigla siyang nanghina. Kaya, sinubukan niyang tumulong. Matapos sabihin ni Reina na kailangan niya ng pahinga, lumabas silang dalawa at ipinaliwanag niya na mayroon na lang silang 2 araw para selyuhan ang mga kapangyarihan ni Katuri or mawawalan siya ng kontrol magpakailanman. Labis nitong sinira ang mood ni Shido. At nang subukang kausapin siya ni Tuka, tumanggi siya at tumungo sa ospital kung saan ginagamot sina Mana at Tabichi. Matapos ipaliwanag ng nurse na walang pinapayagang makakita sa kanila, dumating si Tabichi at tinanong kung ayos lang si Tuka, ngunit nagalit siya nang yumo si Shido. Pagkatapos, naghanap sila ng mauupuan at ipinaliwanag niya na si Mana ay ginagamot gamit ang sikretong teknolohiya, kaya naman walang pinapayagang makakita sa kanya.
Nang tatayo na si Shido para umalis, sadyang bumaba si Tabichi at humingi ng tulong, ngunit nagpa siya ang walang kaalam-alam na dalaga na kumuha ng wheelchair. Kaya, hinailan niya ito pabalik at hiniling na buhatin ito papunta sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila roon, ngunit agad itong hiniling na magbalat ng mansanas, para hindi ito makatakas. Pumayag ulit ito, ngunit tumanggi ng hilingin nito na pakainin siya ng bibig sa bibig. Wala nang ibang magawa, kinain ito ni Tabichi mula sa kanyang kamay at binigyan siya ng kaunting tingin dito. Pagkatapos, pinaupo niya ito sa kama at inakyat ang kanyang launcher, sinasabing iyon ang pinakamahusay na paraan para masuri niya ang temperatura nito. Pagkatapos, sa wakas ay tumayo si Shido para umalis, ngunit pinigilan siya nito at tinanong kung ano ang nangyari sa laban dahil nawalan siya ng malay nang magpakita ang isang bagong espiritu na kumokontrol sa apoy. Matapos sabihin na nawalan din siya ng malay, tinanong ni Shido kung bakit napakahalaga ng espiritu. Kaya, ipinaliwanag ni Tabichi kung paano nagdulot ng pagsabog ang espiritu na pumaslang sa kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas. Habang napagtanto ni Shido na ito ang gabing kanyang napanaginipan, sinabi ni Tabichi na ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa pagsasanay para lamang may padala niya ang espiritong iyon pabalik sa gumawa nito. Nang gabing iyon, naglalakad pa rin si Shido sa pag-iisip tungkol sa gabing iyon at ang katotohanan na maaaring si Katsuri ang may pananagutan sa trauma ni Tabichi. Kasabay nito, pumunta si Ryuko sa ospital para sabihin kay Tabichi ang tungkol sa isang bagong sandata na ihahatid sa kanilang base sa loob ng 2 araw, para matingnan niya ito. Nang mga panahong iyon, kakabalik lang ni Shido sa Fraxinus kung saan ipinaliwanag ni Reina at Kyuhi na pupunta siya sa isang water park kasama si Katsuri para sa kanilang date, kaya kailangan niyang mag-ensayo hanggang sa maging tama sila. Kinabukasan, bumalik siya sa tindahan ng swimsuit, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya sina Tuka at Yoshino. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi ni Reina na sila ang perpektong paksa para sa kanyang date kay Katsuri. Dahil date ito sa water park, kailangan niyang masanay na makakita ng mga plot armor at mga magaganda, para hindi niya mainggit si Katsuri sa pamamagitan ng pagtitig sa ibang mga babae. Habang sinusubukan niyang tapusin ito, dumating si Tabichi at gumugol ng ilang minuto sa pang-aasar kay Tuka bago tinanong kung nakita niya ang espiritu ng apoy na nagpakita kahapon. Nang tumanggi siyang magsalita, nagsimulang magmakaawa si Tabichi, na ikinatakot ni Tuka dahil hindi pa naman nagmakaawa si Tabichi kahit isang araw sa buhay niya. Gayunpaman, ang tanging natatandaan ni Tuka ay ang makita ang apoy bago pa mawala ang kanyang paningin. Nang maayos na ang lahat, nagpa siya si Tabichi na sumama sa kanilang pamimili ng Ling-iri, ngunit ginawa itong labanan ni Tuka para malaman kung sino ang pinakakapansin-pansing magpapamula kay Shido. Nauna si Tuka at pinahumaling ang talunan sa kanyang klasikong kagandahan, ngunit sumugod si Tabichi na may mas maanghang na damit para makuha ang kanyang atensyon. Sa inis, pinainit ni Tuka ang ulo gamit ang isang swimsuit na halos hindi madikit sa balat, ngunit pagkatapos ay lumabas si Tabichi na may tila regular na damit. Gayunpaman, nang makalapit ng sapat, pinatanggal niya ito para kay Shido, na nagpakita ng isang napakagandang swimsuit na nagpagulat sa sawa na nasa pantalon nito. Bago pa man makapag-react si Tuka, narinig nila si Yoshino na humihingi ng tulong, kaya sumugod si Shido, para lamang makita itong nakahandusay sa sahig na parang pantasya ng bawat anime nerds. Maya-maya, bumalik na si Shido sa ship na nag-aalala tungkol sa date dahil bukas na at hindi pa rin siya sigurado kung magtatagumpay ito. Habang sinusubukan ni Kyuhi na pakalmayan siya, binanggit niya ang hirap niyang maalala ang nangyari noong sunog 5 taon na ang nakalilipas. Kaya, iminungkahi ni Kyuhi na tingnan ang mga lumang footage mula sa araw na iyon. Ilang minuto ang lumipas, pinatugtog niya ito at nang makarating sa frame kung saan nawala ng kontrol si Katsuri, napansin ni Shido na may ibang tao sa tabi niya, ngunit nang subukang alalahanin niya, nawala ng kontrol ang kanyang utak. Kinabukasan, tinawagan siya ni Kyuhi para humingi ng tawad sa hindi pagtulong, ngunit sinabihan siya ni Shido na huwag itong alalahanin. Matapos siyang batiin ni Kyuhi ng swerte sa date nila ni Katsuri, sa wakas ay dumating siya at nagkunwaring hindi siya nasasabik tungkol dito. Nahirapan din si Shido na lumipat mula sa walang galang na kapatid patungo sa Rizlord, kaya ipinadala rin ni Reina sina Tuka at Yoshino para mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Ilang sandali pa,
Nagpalit si Katuri ng kanyang swimsuit at nagulat si Shido sa kanyang kagandahan, ngunit nang mapansin niya ito, umakto itong parang walang kahulugan. Ipinaalala ni Reyna sa kanya na ito ay isang date, kaya pinuri niya ito, ngunit sinabi ni Katuri na alam na niya na binibigyan siya ng mga sagot. Dahil sa kuryosidad, nagpa siya siyang sumama at tanungin kung ano ang gusto niya sa swimsuit. Gaya ng dati, lahat ng nasa ship ay nagsimulang mag-agawan ng mga sagot at kalaunan ay nagpa siya si Kyuhee na banggitin ang mga lumalaking asset ni Katuri. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Shido, napagtanto niya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ilang minuto ang lumipas, iminungkahi ni Tuka na sumakay sa isang slide, ngunit tumanggi si Katuri, at sinabi ni Shido na masyadong mapanganib ito para kay Yoshino. Gayunpaman, nang magpasya si Tuka na si Shido na lang ang isama, medyo nagselos si Katuri at nagpa siya na sumama sa kanila. Pumayag si Shido, iniisip ang perpektong pagkakataon para basagin ang yelo. Nauwi siya sa pagdurog na parang sausage sa pagitan ng mga bagong lutong tinapay. Matapos silang dumulas sa tubig, natakot si Katuri at kumapit sa kanya, ngunit nang subukang tingnan siya, umakto itong parang wala lang at sinabihan siyang kunin ang kanyang laso. Natuwa siya nang ibalik niya ito sa pagkakasuot. Tinanong ni Shido kung bakit itim ang pinili niya, at ipinaliwanag ni Katuri na ito lang ang kulay na nagpapalakas sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, kumain sila ng tanghalian, at sinamantala ni Shido ang pagkakataon para tanungin si Reyna kung umiinit na ba ang loob ni Katuri sa kanya, ngunit ang kanyang emosyonal na estado ay pareho pa rin gaya ng dati, na nangangahulugang napakasama ng ginagawa niya. Nang bigla siyang pumunta sa silid ng mga babae, medyo gamaan ang pakiramdam ni Shido, at napansin ito ng mga babae, kaya tinanong nila kung bakit tila tensyonado siya sa paligid niya. Nagulat si Shido dito dahil hindi niya napansin, kaya pumasok din siya sa loob at humingi ng pagsusuri kay Reyna tungkol sa kanyang kasalukuyang emosyonal na estado. Matapos niyang sabihin na hindi ito posible, nakita niya itong palihim na binibigyan si Katuri ng ilang gamot at tahimik na nakinig habang tinatanong ni Reyna si Katuri kung bakit niya inilalagay ang kanyang sarili sa lahat ng stress na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Katuri na gusto talaga niyang i-enjoy ang huling date nila ni Shido dahil baka hindi na siya maging pareho pagkatapos ng araw na ito. Matapos ibigay sa kanya ang mga gamot, nakita ni Reyna si Shido at pinapangako ito na hindi magsasalita tungkol sa nakita niya dahil ayaw ni Katuri na makipag-date siya sa kanya dahil lang sa awa. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Katuri at tinanong kung nasaan ang iba, ngunit itinapon ni Shido ang kanyang transmitter at sinabihan siyang kalimutan na ang lahat para makapagkasama sila ng matagal. Habang dinadala niya ito sa isang masayang lugar, ipinakita ni Ryuko kay Tabichi ang sikretong sandata na nabanggit niya noong isang araw. Nang tanungin ni Tabichi kung kaya nitong sirain ang espiritu ng apoy, sinabihan siya ni Ryuko na kalimutan na ang paggamit nito dahil ang pinakamagaling na salamangkero sa kanilang buong kumpanya ay hindi kayang tumagal ng 30 minuto gamit ito. Naging mausisa rin siya at nagtanong kung ito ba ay dahil sa napanood niya ang video mula sa laban nila ni Kuromi, ngunit hindi alam ni Tabichi na may video pala. Ilang sandali pa, binuksan ni Ryuko ang footage, at nagalit si Tabichi nang makita niyang si Katuri pala iyon. Ilang minuto ang lumipas, nahihirapan si Katuri na kumain habang si Shido naman ay nagsasaya. Habang patuloy niya itong isinasakay sa bawat ride na mahahanap niya, napagtanto ni Reyna na nag-aalala pala ito ng walang dahilan. Sa kabilang banda, nawawalan na ng sarili si Kyuhee habang iniisip niya na dinudurog ni Katuri ang mga launcher ni Shido. Kasabay nito, inamin ni Tuka na masarap magsaya nang hindi nag-aalala sina Shido at Katuri tungkol sa kanila, ngunit nagpa siya siyang hanapin sila. Pinahinto siya ni Yoshino at pagkatapos ipaliwanag ang narinig niyang pinag-uusapan ni Shido at Reyna noong araw na iyon, sinabi niya kay Tuka na kailangan nilang bigyan ng espasyo si Shido para iligtas siya. Sinabi ni Tuka na gusto rin niyang tulungan si Katuri sa lahat ng oras na iniligtas niya ito, ngunit iginiit ni Yoshino na ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay hayaan si Shido na gawin ang kanyang gusto. Maya-maya, sa wakas ay nagpahinga sina Shido at Katuri, kaya nagpa siya siyang magtanong. Naisip ni Katuri na oras na para sa halik at kinabahan, ngunit nais ni Shido na magtanong tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita,
isang missile ang tumama sa gilid ng bangko ni Katsuri habang si Shido ay pinoprotektahan ng isang kalasag. Matapos sabihin ni Tabichi na pumunta sa ligtas na lugar, lumipad si Katsuri palabas dala ang kanyang mga kapangyarihan na inilabas at sinabing hindi magiging madali ang pagpaslang sa kanya. Tinawag din niya si Tabichi na isang baliw dahil sa pagpapaputok ng missile habang may mga sibilyan sa paligid, ngunit agad na ipinagpatuloy ni Tabichi ang kanyang pag-atake. Natamba si Shido sa lakas ng impact at napansin maging ni Toka ang dagandong. Ngunit pinigilan siya ni Yoshino na umalis at ipinaalala sa kanya na ang kanyang mga kapangyarihan ay halos natatakpan sa loob ni Shido. Sa kabila nito, sinabi ni Toka na kailangan niya itong tulungan at pagkatapos niyang tumakbo palayo, humingi ng pahintulot si Yoshino sa puppet bago nagpas siyang tumulong din. Nang mga sandaling iyon, kakalabas lang ni Tabichi ng sunod-sunod na missile kay Katsuri, ngunit madali siyang nakaligtas sa pagsabog na may ngisi sa kanyang mukha. Sinubukan muli ni Tabichi ang pag-atake at gumamit ng harang para manatili si Katsuri sa kanyang pwesto, ngunit bahagyang nasunog lamang nito ang kanyang damit. Matapos siyang purihin sa paggamit ng ilang mga dekalidad na armas, ay sumugod si Katsuri sa pag-atake at agad na sinubukan ni Tabichi na tumakas dahil ang suit ay umuubos sa kanyang buhay, ngunit naabutan ni Katsuri at patuloy na umaatake hanggang sa siya ay bumagsak. Habang nahihirapan siyang makabangon muli, pinalakas ni Katsuri ang kanyang kanyon upang wakasan ang lahat, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Tabichi na maghihiganti pa rin siya sa nangyari sa kanyang mga magulang 5 taon na ang nakalilipas. Nagulat si Katsuri nang marinig ito at tumigil. Kaya, ipinaliwanag ni Tabichi kung paano niya sinunog ang kanyang mga magulang at bumangon muli upang tapusin ang kanyang sinimulan. Sa puntong ito, napilitan na ng guild si Katsuri na tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit bumalik si Shido at sinabihan si Tabichi na huwag nang gumawa ng paraan dahil hindi na siya magiging katulad ng dati kung ituloy niya ito. Sa kabila nito, iginiit ni Tabichi na makaganti, ngunit habang sinusubukan niyang umatake muli, pinigilan siya ni Toka at Yoshino na bigyan si Shido ng sapat na oras para makatakbo kasama si Katsuri. Habang nakikipaglaban, sinubukan ni Toka na hikayatin si Tabichi na hikayatin ang walang laman na bungo, ngunit tumanggi siyang makinig sa pangangatwiran at patuloy na pinasabog ang lahat ng nakikita niya. Nang mga sandaling iyon, nagawa ng gisingin ni Shido si Katsuri, ngunit wala na silang gaanong oras na sasayangin, kaya inamin niya na noon pa man at kailanman ay mamahalin niya ito. Naging emosyonal si Katsuri at inamin din ito, kaya hinalikan niya ito at tinatakan ang kapangyarihan nito, ngunit naibalik din ito ang kanilang mga alaala. Gayunpaman, dahil papalapit na si Tabichi, sinubukan niyang tumakbo muli, ngunit natambush siya ng mga pag-atake nito. Nang gumaling ang mga sugat ni Shido sa loob ng ilang segundo, nagulat si Tabichi at gulat na pinanood habang sinasabihan niya itong paputukan siya dahil ang espiritu ng apoy na gusto niyang tapusin ay nasa loob niya. Naging conflicted si Tabichi, ngunit nang ibabaw ang galit mula sa kanyang traumatikong nakaraan, kaya hinugot niya ang kanyang sandata na handa ng umatake. Sa kabila ng panganib, patuloy na nagmamakaawa si Shido at ipinaliwanag na si Katsuri lamang ang ginamit ng espiritu, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya. Mabuti na lang at sa wakas ay umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan kaya nabitawan niya ang mga sandata at bumagsak. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ginagamit pa rin ni Kuromi ang kanyang mga kapangyarihan sa ibang lugar upang mas maraming buhay at oras ang makuha. Nang araw na iyon, humingi ng tawad si Reina kay Shido sa pagpilit sa kanya na makipag-date kay Katsuri. Naguluhan siya rito, kaya ipinaliwanag niya na si Katsuri ay matagal nang umiibig sa kanya, kaya hindi niya kinailangan ang date para selyuhan ang mga kapangyarihan nito. Maaari niya sanang ginawa iyon matapos silang unang magising 2 araw na ang nakakaraan, ngunit mahalaga kay Katsuri ang date. Nang sumunod na sandali, sinipa siya ni Katsuri at sinabing may problema ang analysis machine. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan nilang gumawa ng ulat tungkol sa Flame Spirit at humanap din ng paraan para ligtas na maiimbak ang data kung sakaling mabura muli ang kanilang mga alaala. Bago umalis, tinanong niya si Shido kung seryoso ba ito sa sinabi niya bago selyuhan ang mga kapangyarihan nito. Kaya, inamin niyang minahal niya itong muli at muling sinipa sa tiyan. Kalaunan, nabawi ni Ryuko ang suit at nag-isip kung paano permanenteng ilalayo si Tabichi dito.
Samantala, hiniling ni Toka kay Shido na itigil ang paghalik sa mga espiritu tuwing susubukan niyang iligtas ang mga ito dahil nakakasama ito sa kanya. Sa halip na ipaliwanag kung bakit kailangan niya itong gawin, nagpasya siyang halikan na lang ito, ngunit ang buong crew, pati na rin si Yoshino, ay gumambala sa kanilang mainit na sandali.